Thanks sir. Ano ba yun? Trip mileage. Ito. Reset. Okay. Fire. Okay, let's go. Yon. What's up mga tol? Good morning. Dito ko na sisimulan yung vlog. Random vlog lang to. Breakfast ride lang. Quick ride lang. So time check tayo 6:02. Umalis ako sa bahay mga 5. Saktong 5. At ayun, nandito na tayo sa sisimulan na tayo sa exciting part. Kaya dito ko na rin simulan yung vlog. Yun, ang dami nakamotor. So pagka nagra-ride kayo ng Marilaki, alam nyo na to pag nandito na kayo. Dito na kayo magsisimulang humataw-hataw. Yun, napakalawak kasi ng daan eh. Solid. So bale, yun nga, breakfast ride lang to, quick ride lang. Bale, ang purpose talaga ng ride na to is matesting ko yung bagong bili kong memory card. Kasi mamaya, di ba, defective. Alam nyo na, ang daming peking memory card ngayon. Ano naman siya, nabili ko naman siya sa Last Mall. Last Mall naman siya sa legit store ng SanDisk. Bale, 256 gig siya. Nabili ko lang siya ng kulang-kulang 3,000. Bale, mura na yun. Kasi sobrang mahal na ng mga memory card ngayon. Dati, yung 256 gig na SanDisk Extreme, nasa kulang-kulang 2,000 lang siya. Ngayon, may nakikita ko 5,000, may 7,000 pa nga. Sa mga legit store yun, ha. Simula nung nagkaroon ng AI, yun, sobrang taas ng memory card. Dahil nga gumagamit din sila ng memory eh. Memory card eh, yung mga AI. Opo, times 3 ang tinaas. Kaya ngayon tusubukan ko talaga to kasi mamaya ma-defective. Kaya paano eh, ma-return pa natin, di ba? Bale, nire-record ko to in gando. 3 motor. Para tinetesting ko tong memory card sa high resolution, 2.7 resolution lang naman. Tapos 60 fps, tapos high bitrate. Tignan natin kung kakayanin ng memory card. Kasi pag ano lang to, peke-peke, hindi kinakaya yung mga ganong resolution eh. Wow, nakakasilaw. Solid. Kalito pala dito pag mga ganitong oras, alas 6. Pinaghahandaan ko kasi meron kasi kaming darating na ride sa November pa naman. So pinaghahandaan ko lang din siya. Kaya ngayon pa nang bibili na ako ng mga kailangan. Bale, ano kasi siya, kumbaga matinding ride din talaga siya. 3 days ride. Dalawang ride yon, isang 2 days ride, isang 3 days ride. Parehas matindi yon. So yon, bale ang ride namin sa November is yung 2 days is Pabuskalan via baka Besang Pass or Skyline. Dadaan kami Skyline, tapos diretsong Besang Pass para pagpatuloy yung tattoo kay Apo Wangud. Kasi yung kasama ko dating nagpatattoo doon, actually galing na kami doon, medyo kulang yung tattoo niya eh. So papatuloy niya lang yun. So yun, galing na rin kami doon. Pero babalikan namin kasi wala, maganda, solid talaga doon eh. Cordillera, wala, solid doon. So kahit napunta mo na, tingin ko babalikan mo pa rin. No? Yung Pabuskalan ride, Skyline, yan, mga nadadaanan namin sa 2 days ride namin. Then sa 3 days ride, ito medyo matindi rin to. North Loop. Kung dati ginawa namin is counterclockwise, ngayon naman ang balak namin is clockwise naman. Para maiba naman kasi nagawa na namin yung counterclockwise. Ispatan nyo yan, 2 days North Loop. Pero dito sa gagawin naming North Loop is ano to, isisingit namin yung Blazing Mountain of the Gods. Yan, yung mga sikat na mountain ngayon sa Mount Kilang. Hindi pwedeng di namin daanan yun kasi isa yun sa top na tourist spot ngayon eh, Blazing Mountain of the Gods. So nandun na rin kami sa Ilocos. So sa ano na namin yun, dadaanan na rin namin yun. So yun, marami pa kami dadaanan. Saka sa Santa Ana, Apari, syempre kasama naman talaga ang North Loop sa Apari. Yung Apari sa North Loop. Then sa Santa Ana, yung pinakadulo talaga. Baka doon na kami matulog. Kasi trip talagang puntahan ng kasama ko yun eh. Saka hindi parang kami nakakapunta doon kasi yung nag-North Loop kami dati. Hindi na kami dumiretso ng Apari, ng Santa Ana, Cagayan. So yun, bali sa North Loop na yun, dadaanan namin
yung Santa Ana na yun, pinakadulo talaga. So papakita ko na lang sa inyo. So abangan yan, ispatan nyo yan. So kaya rin ako nagra-ride ngayon para ano lang din, warm up. Although matagal pa, pero ano na rin to, preparation na rin to. Ito memory card, tinetesting ko. Kasi mahirap naman kung doon mo pa nang gagamitin, mamaya doon pa mag-corrupt yung mga files mo, di ba? Yung mga video mo doon pa mag-corrupt. So ngayon pa lang testingin na natin. Kasi syempre bihira ka lang makapunta doon, ang layo-layo na binyahe mo, tapos magko-corrupt lang yung video mo. Syempre, di ba? Di mo alam gaano kasakit sa pakiramdam yon. So ngayon pa lang part na ng preparation to sa ride namin. So yun. So nandito na tayo, kakalagpasan natin ng Shell na pinagbimitapan nila. Hindi ko alam kung ano kasi ilang beses na nakapunta dito, pero hindi ko naman kasi alam yung mga daan. Pero alam ko ito, Marilak ito, diretso Marilak ito. Yun, ang ganda ng daan, no? Ay, sarap sa pakaramdam. Sa mga nagtatanong pala, may mga nagtatanong mga ilan-ngilan kung paano namin nagagawa yung type of rides namin. Yung tipong rides lang talaga, picture-picture, pero wala nang sideline, wala nang side bet na magtampisaw dito, mag-swimming sa falls, mag-swimming sa beach. Ayun, no? Kung paano ba namin daw nagagawa yon? So simple lang ang sagot dyan. Kasi gusto namin yung ginagawa namin. Ganun lang kasimple yon. Kasi yung mismong ride, yung mismong biyahe namin, nai-enjoy na namin yon. So kahit bumiyahe kami ng mga napakatagal sa kalsada, kahit umaabot pa ng 19 hours pa nga isang beses, 17 hours, nang wala ganong pinupuntahan, puro ride lang, pupunta ka sa Arco, magpipicture kayo, kakain kayo, magpapahinga ng konti, tapos magbumotor na ulit. Kaya namin nakakaya yung ganun kasi gusto namin yung ginagawa namin. As simple as that. Ganun lang kasimple yun. Kasi itong mismo yung dampi ng hangin sa katawan namin, yung lamig, maginaw, tapos malayo ka sa traffic, maganda yung view, bundok, ibang lugar, yun pa lang, nai-enjoy na namin yun. So marami nagtatanong, bakit hindi nyo pa kayo nag-sideline dito? Bakit hindi pa kayo nag-beach dito? Bakit, kung ako, sabi nila, kung ako yan, dapat pumunta na ako dito. Kayo yun eh. Kami, kami, ganito lang, masaya na kami. Malayo sa realidad, makapag-rides lang, mapuntahan yung mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. Kahit hindi na namin papunta, hindi na kami makapag-swimming, okay lang yun. Kahit hindi na kami makapag-tampisaw sa falls, okay lang yun. Saka minsan kasi limited lang din yung oras namin, kaya okay na rin yun. Kumbaga na-enjoy na rin namin yun. May mga riders na makakausap mo, makakasabayin mo kalsada. Yan, hindi ba kayo na-enjoy dyan, marirelax? Ito na kasi yung pinaka-relax namin eh. Kumbaga after ng isang linggong biyahe, after ng isang linggong grind, after ng isang linggong trabaho, ito yung pinaka-reward namin sa sarili namin. Saka yung mga ganitong trip, tipid-tipid lang din to kasi gas lang, halos gas kain lang yung puhunan mo eh. Hindi na para magbayad ka pa ng mga cottage, magbayad ng mga room. Yung room talaga magbayad ka ng kapag ka overnight. Pero ganun lang, hindi na para yellow line. Wala bang end cap dito? Ayun. Kaya medyo tipid din yung biyahe namin talaga. Yung advantage yung tipid, mabilis yung oras, naiikot namin yung lugar, napupuntahan namin yung mga lugar na kibirin nyo nga na pagkasya namin yung North Loop ng 2 araw eh. Unang araw namin is 19 hours counterclockwise yun. Pangalawang araw 17 hours. So di ba? Ang nagastos ko lang yun parang 3.5, kulang 3.5 lang. Kasama na yung lahat na yun, all in na yun, gas, yung tutulugan nyo, pagkain, may konting inom pa nung gabi. Marami yung North Loop, kulang 3.5 lang, di ba? Kasama na gas. Ganun lang katipid talaga rin kami. Kung saka tapos kakain kami kung saan magutom, kung saan matapat. Yan lang. Kaya ayun po yung sagot sa mga nagtatanong sa amin. Ayan.
Saka medyo ito kasi, itong ginagawa kong ride ito, lalo na tong breakfast ride, bukod sa tinetesting ko yung memory card, nami-miss ko na rin, tagal na rin, nami-miss ko na rin yung pagkain sa Jariel's. Actually dun tayo kakain pala, hindi ko pa na nababanggit. Pag pupunta ako dito, lagi sa Jariel's yung diretso ko, sa Infanta Quezon. Hindi ko alam, baka dahil dun na yung alam ko. Saka kasi maganda yung ano dun yung klima dun may mga fog, malamig, tapos ihigop ka ng mainit na sabaw. So kahit mag-isa lang ako, talagang pinupuntahan ko yun. Solo ride lang, quick ride lang talaga. Alis ako ng mga 5, baka before lunch lang, nasa bahay na ako. Ito, tulad ngayon, napakaginaw, ginaw ng hangin. Saka tinetesting ko lang din tong yung sinasuggest ni ChatGPT na pang settings ng GoPro na pang ride daw. So kung mapapansin nyo, medyo hindi siya naka-zoom out ngayon, kasi naka-wide lang siya, hindi siya naka-super wide na sinasuggest ni ChatGPT na pang pang motor riding. Tapos 2.7K 60 fps, tapos high bitrate. So subukan natin to, tingnan natin itsura magiging quality. So kung ma-upload ko to at napapanood nyo ngayon, ibig sabihin okay, aso. Sa mga ganitong ride, ang pinaka-iingatan mo talaga yung mga ganyang aso. Although hindi naman basta-basta tumatawid dyan. Tatawid dyan kapag halimbawa may nambato sa kanila, may papaalo sa kanila, or sila mismo nag-away-away. Yan, mag-aano yan, biglang tatakbo yan ng walang ano-ano. Tatakbo bigla sa kitna ng kalsada yan. Yan ang mga iingatan nyo pag long ride. Kapag sa mga ganitong malawag yung kalsada at medyo may speed ka, yan, ingatan, maging aware dyan, alerto kayo sa ganyan. Tapos yung may mga bata na naglalaro sa paligid, alam nyo na yun. Kaya pag ganyan, medyo magme-minor kayo, yung tipong kayang abulin ng biglang preno, sudden brake, kayang ganong speed lang. Wow, riders. Dami ng riders dito, may mga rin sila, camera. So bakit dito ako palagi pupunta, hindi sa ibang mas malapit? Although ito na kasi isa sa pinakamalapit na maganda. Bale, meron din naman isang mas malapit sa DRT. Actually mas malapit yun sa amin, pero hindi ko kasi gusto yung vibes doon. Yung parang puro na kasi doon, yung daan mainit. Bukod sa number 1 mainit, hindi naman siya ganun kalamig dahil hindi naman siya mataas. Parang ang daming ginagawang kalsada, mga daan. Saka parang iba, hindi maganda yung, parang puro falls na, although magaganda naman, hindi ka naman yan. Pero dito kasi pinakatamas trip ko kasi yung malamig malamig, higop ka ng sabaw, yung ganyan. Saka dito, tinan mo yung daan, hindi ka pa mag-i-enjoy dyan. Doon parang hindi ganun kaganda yung daan kasi, although mas malapit sa amin yun, pero mas trip ko dito. Kapag nangati ako, pag gusto ko mag-ride dito ako pupunta. Kahit mag-isa lang, biglaan lang, random lang, bigla kang aalis. Gabi, napaisip ka gusto ko magmotor Yan, kinabukasan, gigising na ako ng mga ganyan, tapos mag-ride na ako. Yun ang maganda kapag solo ride. Anytime pwede ka umalis, anytime pwede ka mag-decide na gumora. Ayan, wala ka nang na baka pwede ba yung kasama mo o hindi, mag-aaya ka pa o hindi. Pag solo ka lang, wala ka nang ibang iisipin. Matutuloy ka kahit biglaan. Yung balik, kapapalit ko lang ng battery. Grabe, may namimitik pala dun Nakikita niya ba? Hindi ko napansin. Napitikan ako. Alam nyo na, para may pang profile pic. Ito na tayo sa guysing. So magandang part ang Pamarilake. Maganda yung mga kalsada, maganda yung tanawin,
Malamig yung klima. Ayan. Yan o. Siyong, saka parang penking na. Ito talaga yun, maka-overshoot. Hehe. Ang dami na kainan dito, oh. Kasi hindi ko kasi alam yan eh. Alam ko lang sa may, yun nga yung Jarrel's, saka yung Marquez ba yun, yung lagpas lang ng konti sa Jarrel's. Bukod dun, ito Cafe Caterina, yan, Cafe Caterina, nakakain na rin ako dyan. Pero parang mas binabalikan ko pa rin yung Jarrel's sa Infanta Quezon. Hanap pa tayo ng mga namimitik. Unahan natin tong kotse para hindi tayo matakpan kung sakali may namimitik. Yun, yung nagbabawal na technique. Pasaway ka, sir. Pasaway ako. So yun na nga, bale sa rides pala namin sa November, bale tatlo kaming magra-rides nun. Yung kasama ko rin, yung mga talagang kasama ko mag-ride dati, yun yung mga kasama ko rin sa November. Kasi uy, Sea of Clouds, oh. Ano, saan yun? Matadaanan kaya natin yun? Uy! Sana mataanan natin, mga windmill pala dito, meron na. So yun na nga, bale yung rides namin noon, tatlo kami yung mga kasama. Yung mga kasama ko rin dati sa Buscalan, sila rin yun. Yung mga nakakasama ko sa mga North Loop, sila rin yun. Nakasama ko sa Endurance, sila rin yun. Bale, kami lang din naman lagi yung mga mga nagra-rides ng mga malalayo. Yun talaga. Kasi mga game din yun eh. Pare-pares kami ng trip. Yun o, minute. Uy, napitikan tayo. Hanapin natin yung page nun. Ay, kunin natin yung page. Kunin natin yung page sa kanya. Para din tayo, mahirap pa mag kita yung uy, napitik natin. Ito ba yun? Nahihiya ako kumuha ng sticker. Okay na. Ako na nga. Nahihiya ako eh. Ito na ba yung Devil's Corner, Devil's Court, third? Hindi pa yata, yun na ba? Nahihiya ako. Hindi talaga ako ganun eh. Mag-start ng conversation, hanapin na lang natin sa page. Sana makita natin. Ang dami pa naman nasulputan ng mga page na ngayon sa ganito. Hindi talaga lahat para sa lahat ng vlogging. Kailangan talaga makapagmukha ako. Ito kasing ginagawa ko parang documentation lang din. I-enjoy ko lang siya. Ayan, kahit walang manood, okay lang. Para may memories na rin. Tinitake ko lang siya as memories para pagtanda ko, pag hindi ko na kaya mag-ride, ayun, meron akong remembrance. Mga hindi ko na kaya magmotor. Yun, ano kaya yun? Parang yung nakita yun. Ginagawa na yun. Naabangan ko yung Sea of Clouds. Sana mataanan natin. Sana makita natin. Pero baka bandang pa yun, Jarrel's. Bandang Infanta pa siguro yun. So mas mataas talaga. Ako nakalimutan ko mag-jacket. Ngayon pa lang ang ginaw na. What more pa kaya mamaya doon? Infanta. So sa mga nanonood ngayon, daming tao dito na meron dito. Taho. So bale itong motor pa na, ayun na yata yung Sea of Clouds. Hindi pa rin kita dito. Hindi kita sa camera yan, pero kita ko na eh. Bale, dami na rin nagra-rides Bale, gamit pala natin yung motor NMAX, TexMax. Ito yung may ship. Dami nag-video. Ito yung may ship. Bale, bihira ko naman din siyang magamit, yung ship. Kasi ayoko lang. Hindi ko naman kailangan eh. Siguro pag magagamit ko siya sa mga talagang sobrang tarik, sobrang paahon, sobrang matarik yung kalsada. Kasi sa paahon, syempre pwede mo siyang i-shift para ilogir mo, para mas magaan. Pero pag paano naman, pagpababa,
pwede mo siyang gamitin as engine brake, di ba? Para hindi rin maiuminit ng masyado yung brake mo. Automatic yun. Kapag mas kailangan ng motor mo na mas mabagal, mag-downshift siya. Pag kailangan mas mabilis, magda-downshift din siya. Pero pagka inahanap na ng makina mo ay shift up, yan mo rin. Kapag automatic na yun. Kaya, pero di ko siya ganong ginagamit. Naka T-mode nga lang ako eh. Meron din tong isang mode yung S-mode. Yung ahon pala na ito. S-mode. Pag sinabi S-mode, sport mode. Yan. Ano siya, bale, mas malakas siya sa ahonan, sa hatak. Pag mag-overtake ka, mas malakas. Pero hindi ko naman kailangan kasi kahit yung T-mode lang, sapat na eh. Ayun oh, naka T-mode lang ako, paahon, tapos ma-overtake ako. Ano pa kaya pag ginamit ko yung shift o kaya yung S-mode, di ba? Hindi tayo maka-overtake ha. Overtake na tayo dito. Sorry. Ano kayo meron doon? So time check tayo mga lods, 6:42. So 1 hour and 42 minutes na tayong bumabiyahe. Tuloy-tuloy lang naman, wala namang naging hassle. At smooth lang naman ang naging biyahe. Ano? Lagpas na yata tayo ng Manukan. Hindi ko lang din alam kung saan yung Devil's Corner na tinatawag nila. Kasi hindi naman ako tumatambay dun eh. Kasi pag dumadaan ako dito, puro diretso lang ako palagi ng Infanta Quezon, no? Sorry yung daan. Hindi mo babalik-balikan yan. Wala na yung Sea of Clouds dun. Sana maabutan pa natin. Ay, lamig. Grabe, ang ginawa ng hangin. Ito yung masarap na pakiramdam na hinahanap-hanap ko palagi. Ang nakakatakot lang sa ganitong ride lalo na pag solo, yung masiraan ka, maflatan ka, yun talaga, GG ka talaga dun. Kaya dapat yung panlaban sa flat kasi kailangan meron kang yung portable air pump. Yan, importante yun. Number 2, kahit mapano meron kang sealant or pansapak, para tapos marunong kung dapat gawin yun, para ready ka lang. Kasi syempre di mo naman alam kailan ka mapaplat eh. Uy, solid yung daan dun sir. Ayun o, uy, Sea of Clouds. Putak na. Sea of Clouds. Picture natin yung motor natin dun, pre. Solid. Picture lang ko lang yung motor ko. Sea of Clouds, sir. Picture tayo dito, sir. Sea of Clouds, picture. Ay, ngayon kaalood na malayo pero may Sea of Clouds. Picture lang natin. What the fuck? Naiwan ko yung picture ko. Yung isang cellphone ko. Shit. Ayan guys, dami rin humihinto dito para makita yung Sea of Clouds. Ang ganda kasi oh. Ang layo lang yan pero tayo solid. Grabe. Alisa tayo. Solid, yun talaga. Solidification is bye-bye Sea of Clouds. Dami rin humihinto oh. Kanina kami lang oh. Hey, solid! Mga to eh oh. Kala mo namimiin na. Nakakainis ang puta. Hoy, meron dito ang kapihan sa mga trip dito oh.
Dito na tayo sa Martesem, guys. Dahil po pasok dun, oh. Di pa ako nakakapasok yan. Ilang beses ko na nadadaanan yan, pero di pa ako nakakapasok. Ano kayo meron sa loob dun? Pang ano kasi yata yun? Pang mga date, pang may mga girlfriend ka, gano'n. Ayan, oh, Sea of Clouds, oh. Dami dun sa kaliwa, oh. Meron kayang spot na meron. Ayan, oh. Boom. Solid yun, ah. Ayan, solid to. Tabi nga natin. Ayan, oh. Kitang kita dito yung ano, Sea of Clouds. Ang dami, oh. Wala lang, nakakatawa lang na may Sea of Clouds pala ako. Hindi ko naman ina-expect na magkakaroon ng Sea of Clouds. Dati, nadaanan ko dito, mismong itong daanan natin, zero visibility. Kasi nandito yung ulap. Talagang, madaling araw pa yun, mga 5 o'clock pa lang, madilim pa. Hindi mo talaga makikita yung daan. May video ako nun. Panoorin nyo na sa channel ko. Ano yun? Talagang ang tinitingnan ko lang yung mga liliko is yung mapa, kung paliko kung pakanan na ba o pakaliwa na o pa-curve na. Ganon talaga ka zero visibility. Nakaano na ako nun, ha. Yung MDL na pang fog, walang nagawa. Oh, solid. Ang daming ano. Uy, tuta, baka masagasaan ka. Yun, oh. Tangina, solid, oh. Ow, solid. Sea of Clouds. Sana papalapit tayo dun. Sana malapit dun mamaya. Ayun, oh, putararat yan, oh. Tangina, nakakakilig. Bakit ganun? Tangina, solid, sir. Paka-solid naman. Tangina. Hinto nga tayo sandali. Dami rin nakahinto na dito. Mga nagre-relax din. Tinan ko nga kung aangat tayo dito kung kita. Ay, gagi. Videoan niya natin pang my day. You know. Solid. Ayun, guys, tapos na tayo magpicture. Solid. Ay, solid talaga. Actually, nakakita na ako ng Sea of Clouds dati, pero parang feeling ko mas maganda to. Yun, oh. What the fuck. Solid. Sana meron pa mas magandang view doon. Sana hindi pa mawala. Yan, balik na nagpasang natin mga loads sa crossing, yung may stoplight. So dumiretso tayo. Pag dumiretso tayo, ito yung pa-Infanta, pa-Jariels, yan. Pag kumanang ka, pabalik ka ng Antipolo, Teresa. Yan, Teresa, Antipolo. So dumiretso tayo, nagpasang natin doon. So pagbalik natin, pwede tayong kumaliwa, pa Teresa, pa Antipolo. Hopefully hindi umuulan doon sa taas, no, sa Infanta. Medyo madalas kasi umuulan dun, eh. So far okay naman. Maaraw naman. Mafag lang. Yun lang. Tingnan natin. Kasi minsan dito maaraw, pero pagdating dun madilim, makulimlim. Tapos may ulap. Tapos umuulan. Maampon. So hopefully hindi. Parang mas lamang kasi yung umuulan pag pupunta kami dun. Siguro sa 5 beses, 3 yung umuulan. Mataas na kasi yung part yun, buntok na kasi yun. Yun, sa pagdating dito pa Infanta, medyo konti na lang din yung riders, no. Mas konti na lang din yung umaabot hanggang dito. Meron, pero mas konti kumpara dun sa kanina, sa Marilake. Dun talaga marami. Tapos dun na sila kakain, dun na sila magtitingin-tingin, dun na sila magsa-sightseeing.
Dito medyo konti na lang din yung lumalagpas dito, tumatagos dito. Meron pa rin, pero hindi na siya ganun karami kumpara dun sa kanina. Kasi bukod sa mas malayo na to, dun kasi panalo na yung agad yung view. Dun pa lang panalo na yung view Pero panalo rin yung view dito. Ayan yung daan okay din. Kaya dire-diretso ko pa rin dito. Uy, fog. Eto na, nagsisimula na yung fog. Yung tumatagos yung fog. Ayan shit. Zero visibility dun Parang ito lagi yung part na may pag nadadaan ako dyan, yung ulap tumatawid sa kalsada. Ganun, ayun na yung mga big bike. Ayun fog. Wow. Kadalasan ang tumatagos dito puro big bike, pansin ko. Ayun Turo. Nakina! Nakinigilig ako! Zero visibility! Uy, solid. Solid naman dito. Uy, kaso maputik. Halos wala na makita dito. Uy, dulas. Videoan nga natin. Solid. Hey, good morning guys. Look, nasan ako. Shing! Sis, wala na makita guys. Zero visibility. Grabe guys. Tara na guys. Okay na yan. Kaso naputik tayo. Putik, madulas. Kailangan wag muna tayong pumiga. Kailangan maano muna natin yung putik dumudulas pa. Daming humihintong riders. Grabe naman kasi, tinan mo naman yung view na yan. Solid. Yay! Grabe, tempo yung punta natin. Solid. Huwag muna tayong pipiga-piga at naputikan yung gulong natin. Hi. Sarap sa pakaramdam talaga. Ito talaga yung hinahanap-hanap ng katawan ko. Hi, sarap. Ngayon guys, hindi ko na kailangan mag-explain kung bakit dito ako bumabalik-balik. Alam niyo na, di ba? Sino ba namang hindi babalik-balik sa ganyan? Puro big bike na dito. Yun guys, hanggang dito meron pa rin fog. Wow. Mafog pa din dito. Kaso problema, banda ron parang feeling ko makulimlim dating gawi maaraw dito pagdating dun umaambon. Eto na, pumapasok na tayo sa mga bundok. Ito yung mga part na parang nasa paanan ka ng talaga ng bundok Ayan yung bundok parang kaya mo nang hawakan Ayan solid yung daan. Welcome Laurel, GP Laurel. Actually wala pa tayo sa Infanta. Bale, ang pinaka boundary ng Infanta dito yung Arco, yung tinatawag nilang kilometer 90. Yun yung pinaka boundary ng Infanta, Quezon. Parang isang higanting isang higanting bagay So parang feeling ko malapit na tayo sa lihim na Lagusan kung tawagin.
Ayan, no? Ay, ito na yata yung lihim na Lagusan, mga lods. Ito yung tinatawag nilang lihim na Lagusan. Yan, no? Parang tatagos kang diretsyong ganon. Parang may lagusan, kumbaga. Yan yung tinatawag na lihim na Lagusan. Ganda, no? Solid. Isa rin sa pinipicture niyan dito. Solid. Yan. Solid yung view. Dito na tayo sa gitna ng bundok. Alam ko pag simula dito, malapit na tayo sa Arco ng Infante. Bale, share ko lang din, no? Ang advantage din na itong motor na to, meron siyang, makikita mo yung coolant niya. So ibig sabihin yung temperature niya, kung nag-overheat na o hindi, kung ilang degree Celsius na. So ngayon medyo mababa pa to, 80 degrees Celsius. Kanina 85, pero pag hindi ako pumipiga, bumababa siya. Ngayon 80 lang, kasi malamig din kasi dito ngayon. Ayun, 81, 82, di ba? Pumipiga-piga na kasi ako, kasi paahon to ng konti. So makikita mo siya kapag kailangan, pag tumataas-taas na yung temperature niya, makikita mo. So pwede ka huminto muna saglit. Alam ba, nag-ride kayo ng tanghali, tapos malayo, long ride, tapos diretsuhan, nakapiga ka ng steady. Siyempre iinit talaga yung motor mo. Pero pag makikita mo dyan kung kailangan na bang magpahinga muna saglit yung motor, kasi umiinit na yung coolant ko, parang ganon. So isa rin yung isa rin yung sa gusto ko dito sa motor na to. Pero temperature gauge. So update na tayo to. Dito na tayo sa kilometer 90. Dito na tayo sa boundary ng Infanta. So hindi na tayo hinto, kasi ilang beses naman na tayo nakapagpa-picture dyan. Saka in fairness, maaraw dito ngayon, ha. So big chance na maaraw dito sa Jaril, sa pupuntahan natin. So mula dito, parang wala ng 10 minutes, doon na tayo sa Jaril. So update na tayo, time check 7:45 AM. Almost sakto yan, 3 oras pagdating natin doon sa Jaril. So 3 oras na tuloy-tuloy na biyahe. Yun, dito na tayo sa Jaril. So yun ang Jaril. So yama. So ito na tayo sa Jaril, guys. Time check 7:53. So ito talaga ang mga lugar kung saan madalas pinupuntahan din ng mga rider. Bale, papark lang tayo, tapos kakain lang tayo. Yan, Jaril's Peak. In fairness, umaaraw ngayon dito, walang ulan. Sa musing drive sa cellphone niya. Ang puta ko yung anting. Wait, kukunin mo dapat ito pa ako. So nag-take out din tayo ng pork sisig. Nasa plastic pero solid din yan. Yun, so katapos ko lang kumain, nandito ako sa labas, ipapahinga. Ito yung itsura ng labas. Yung bundok. Yun, so tapos na tayong kumain, guys. So ganun lang yun. Yun ang talagang tinaka-trip ko. Tapos mo makuha yung cravings mo na pagkain, makapag-ride ng tanggal mo yung kate mo, okay na ako doon. Ngayon, pauwi na tayo. Anong oras lang? Maglit na ako dito. Kumain lang talaga. Quick ride nga lang talaga. Tapos breakfast ride lang. So uwi na tayo. Yan, ganun lang. Sobrang basic lang. Matanggal mo lang yung maano mo lang yung cravings mo. Okay na yan. Ang baling kinain na dito, bulalo. Bulalo na yung kinain ko.
Solid na yan. Ano nga eh, dami nga eh. Pinilit ko na lang ubusin, sayang eh. Tapos nag-take out ako ng isang pork sisig para sa bahay. Tapos 2 kanin, solve. Tapos patis sili kalamansi. Diba? Solve na yun. So ito sa kanan, pag dinaretso mo yan, papunta na ng ano yan, Trial Quezon. Dire-diretso na pababa. Beach. Yan, may beach dyan. Ito, babalik na tayo dito. Ayan, mga iba pa kakarating lang dito, oh. Malamang dyan din hihinto yan. Dyan din kakain yung mga yan. Hintuan kasi talaga ng mga riders yun. So yun. Ride na tayo ulit. Pabalik na tayo. So ganoon lang ulit. Doon lang ulit tayo dadaan pabalik. So kung pinanood mo to hanggang dito, maraming salamat. At isa kang tunay na kaibigan. At yun, wala naman ang ano dito. Yun at yun lang din ulit. Babalik lang din ako dito sa dati kong dinaanan. Kasi dinaanan ko lang din kanina. So maaraw siya. Buti na lang din at maaraw. Kasi madalas dito pag pupunta ako medyo maulan. Yan. Pero ngayon, ano tayo, thankful tayo at maaraw. Maganda ang naging biyahe natin ngayon. At maswerte at na-videohan din natin, ano, na-videohan natin yung sea of clouds, yung fog. Yan. Ayun lang yun, kinain ko doon, Bulalo, napakainit. Tapos pagkatapos mo bumiyahe ng malamig, sea of clouds, bilang ihigop ka ng mainit na sabaw. Di ba? Anong klaseng ano yun, di ba? Solid na yun. Tapos gusto mo yung mag-ride, yun ang trip mo. Satisfaction lang naman, kanya-kanya lang namang satisfaction yan eh. So yun ang sa akin, edi na-achieve ko naman. Yun, so maraming salamat sa inyo. Pabalik na ako. So abangan nyo yung ano pala namin, ha, yung long ride namin sa November pa. 2 matinding long ride yun. Ayun, maraming salamat po ulit sa inyo. Hanggang sa muli. Peace out. Paalam. Pang.